Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aito Kipo again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pag-usapan din po natin yung iba't ibang reaksyon pa rin ng mga ah, senador. Hinggil po rito sa naisahan sila sa PI. Tatakbo raw po sa Supreme Court si Coco Pimentel para questionin itong People's Initiative. Ayon po kay Coco Pimentel, siya raw po ay haharap, no? Haharap po siya sa magharap po siya ng reklamo sa Supreme Court. Basahin po natin itong Senate Minority Leader Coco Pimentel said he and possibly with other lawmakers would ask the Supreme Court to intervene amid the Commission on Election continuous acceptance of signatures for People's Initiative. Ayon kay Pimentel kasi, wala pa pong malinaw na batas tungkol dyan sa People's Initiative. Bakit po parang alam na ng COMELEC yung gagawin nila? No, kina-question niya eh. Bakit yung COMELEC? Alam na alam nila kung anong gagawin nila, tinatanggap nila, ministerial daw, alam na alam nila yung ginagawa nila, no? Samantalang, ang kino-question ni COMELEC, asan yung malinaw na batas tungkol dyan sa People's Initiative? Kung wala namang malinaw na batas sa People's Initiative, bakit tanggap kayo ng tanggap ng pirma? Tama rin naman. ito kay Carpio, dating Supreme Court yun. Sabi ni Carpio, hindi ka po pwedeng mag-amend na gagamitin mo yung People's Initiative. Ay, hindi ka pwedeng magbago ng konstitusyon, gagamitin mo yung People's Initiative. Amendments lang. Eh, hindi ba amendments lang hindi ba amendments yung pinapipirmahang People's Initiative? Eh, iba eh. Babaguhin mo na yung parang sa People's Initiative kasi, gusto nila na joint na botohan yung Senate at House. Ano ibig sabihin nun? No? Pag joint yung Senate at House, mawawala na ang silbi yung Senado. Hindi po yun yung intention ng saligang batas. Parang binago mo na kagad eh. Biruin nyo, sa totoo lang po, ang Senado at House of Representatives, separate voting kung magpapalit lang ng pangalan ng kalye o magpapalit ng pangalan ng eskwelahan. Pero magbabago ng konstitusyon, joint sila. 317, tapos 24 lang. Eh di, parang wala na pong Senado nun. Yun nga inaangal nito ni Joel Villanueva eh. Logic lang. Ilan ba yung boto ng isang congressman? Merong congressman, 2,000 lang, naging congressman na. Sila, pinakamababa, 15 million. Incomparable. Mukhang nanlalait sila, pero yun ang katotohanan eh. Binuboto sila buong Pilipinas eh. Tapos ang boto ng congressman tsaka ng senador, magkapantay lang. Hindi nararapat, di po ba? Dapat separate ang voting. Eh yun yung laman ng pinipirmahan sa People's Initiative eh. Mag-joint na botohan. Ika-count na isa yung congressman, isa lang din yung senador. May logic yung Senado, di ba? Kaya lang, bakit may kaya lang? Eh nawaisan kayo. Nawaisan kayo ng... Ang una kasing ginawa ng leader nyo, nagyabang. Oh, eto na. Hindi ako papayag na malulusutan ako ng political amendments. Magre-resign ako. Eh, in-announce kanina ng Pangulo ng Pilipinas. Pabor siya na i-amend yung political. Okay. Alam po ninyo, sa totoo lang, pati tayo, no? Nadadamay tayo rito sa... Damay na damay po tayo rito sa Damay na damay po tayo rito sa Chacha. Sa mga debate sa Chacha. Ang nakakalimutan natin, ito po ba talaga ang lulutas sa ating mga problema? No?
Pag po ba nagkaroon ng bagong konstitusyon, 20 pesos na bigas? 20 pesos na bigas. Bakit? May bago na tayong konstitusyon. Mawawala na po yung mga smuggler. Yung mache-check na po yung unti-unti bumabalik ng mga drug lords, drug problem ng Pilipinas. Yan po yung sinasabi natin. Dapat yung gobyerno, tinutugunan niya yung mga suliranin. Ang tagal na nito. Hahaba pa po to. Pupunta sila na Supreme Court, magdedebate sa Supreme Court, lalabas yung ano. Meanwhile, nakatenga po lahat. Lahat ng puwersa, nakatenga tayo, naghihintay tayo kung babaguhin ang konstitusyon o hindi. Meanwhile, hindi pa rin nalulutas yung mga problema natin. Nagsimula na po yung laro sa politika ng mga Duterte. Sagutin natin lahat, no? Gusto ko po sagutin lahat, pero ito po muna. Maikli lang po rito sa mga pangyayari kasi wala pa naman ganong ganun pa rin naman. Pero gusto ko nang isa-isahin tong mga binabato nila na walang katapusan. Ito po, may picture po dito na parang sweet na sweet si Pangulong Marcos tsaka kay Bibi Sara. Alam nyo, minsan mabubwisit ka rito sa mga dito muna tayo. Minsan nakakabwisit po itong walang katapusan nilang paninira. Lalo na po itong mga dilawan at kakamping. Alam nyo kayong mga dilawan at kakamping, lusaw na kayo, no? Sa totoo lang, nakikisaw-saw pa kayo. Kakampihan nyo pa yung tropa ni Tambi, no? Laban sa mga Duterte. Dito po ako bilib na bilib sa mga ngayon nakikita po natin na hindi po talaga anti-government lang tong etong mga dilawan at pink, no? Talagang anti-Duterte lang po sila. Hindi po sila yung hindi talaga sila oposisyon eh. Kasi ang tunay na oposisyon talagang, 'di ba? Lahat ng makikita po nila yung mga mali ng kasalukuyan. Makikita niyo po yung intensyon ng mga dilawan at kakamping. Mas anti-Duterte sila eh. Mas binabanatan pa po ng mga kakamping dilawan at lahat ng tao ngayon na may kinalaman sa politika yung gawa-gawang mga issue laban sa mga Duterte kaysa sa mga tunay na issue ng ating bansa, no? Ano po ba yung mga tunay na issue? Ayan po, sa kabila po ng mga nag-landslide, yung Pangulo po natin umattend ng concert at wala po siya nakitang mali. Sabi niya, unmissable daw, no? Alam niyo kung kay Duterte yan, natatanda ko kay Duterte nung panahon ni Duterte. Nauna lang si Lenin na magpahayag, magpahayag lang. Pag may bagyo, nauna si Lenin na magpahayag. Nasaan ang Pangulo? Nasaan? Puta, nagwawala na. Walang ginawa yung si Lenin, nauna lang magpahayag. Sinabi lang niya, paparating na ang mga volunteer ng Angat Buhay sa bagyo. Asan ang Pangulo? Tulog pa, gising nila pang. Ang dami nila, no? Ngayon po, nag-landslide. 15 namatay. Umating yung Pangulong Marcos ng concert ng Coldplay. Tapos nung in-interview, bakit po kayo umatin pa rin? Ang dami nangyayari sa Pilipinas. Unmissable yan. Alam niyo naman, music lover ako. Tinanggap na po ng media. Tinanggap po ng lahat ng tao. Grabe, no? Samantalang kay Duterte nun, putya. Lahat nakikita eh. Naalala ko eh. No? Mga tunay po yung issue eh. 20 pesos na bigas, puta, malapit na tayo. Malapit na tayo sa 1/4 ang 20 pesos. Ilang panahon na lang, 1/4 na 20 pesos. Tapos eto malupit, no? Dapat, alam niyo sa totoo lang, nagwawala na sana yung mga media ngayon, nagwawala na sana yung mga tinatawag na oposisyon, sila Laila de Lima. Kasi sa kabila ng lahat ng problema natin, problema sa loto, problema sa taas ng bilihin, talagang ina-announce na magtataas lahat ng bilihin. Ang dami pong problema. Tapos walang pumapasok ng mga yung Maharlika Fund na pinag-usapan ng matagal. Wala pong epekto, wala nangyayari. No? Pondo pa lang din. Yung sinasabi nilang pag may Maharlika Fund, papasok yung mga foreign investors. Wala rin po nangyari. Sa kabila po ng lahat ng yan, tsa-tsa po ang pinagkakaabalahan ng gobyerno. Kung PI ba o CONAS ba, malulutas ba ng tsa-tsa yung mga problema natin? Pero wala po nagre-react sa media, wala po nagre-react sa mga dating maiingay na
Lenny supporters, yung mga Dilawan kakampi, wala po. Diretso lang. Sino po inatake? Duterte pa rin. Ano ipinang-aatake sa Duterte? Meron po bang bago? Wala. Nung panahon ni Duterte, nung siya ay presidente, ang laki ng budget sa Davao. Alam niyo, magtotohanan na po tayo. No? Mag-real talk po tayo. Ang ginawa po ni Pangulong Duterte, build sa buong Pilipinas. Ang lalaki po ng budget sa buong Pilipinas. Ako naririndi. No? Ulitin ko lang ha. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, build po tayo. Malalaki po ang proyekto. Yung umaangal, ako Bicol Party List. Ang laki po ng budget sa Bicol. 170 billion ang budget sa Bicol. Umangal ba? Etong ako Bicol Party List, sinabi ba niya, bakit ang laki ng binuhos mo sa Bicol? Hindi ka naman namin binoto. Umangal po ba? Kayo nung nagbibuild, bakit tayo nagpapatayo ng maraming kalsada, maraming proyekto? Pero nung nakita nila na may proyekto ang DPWH sa Davao, nagwawala ngayon. Bakit kayo mayroong proyekto sa Davao? Buong Pilipinas may proyekto. Buong Pilipinas. Sinabi ko na siya may kasalanan sa siya may kasalanan sa landslide. Ang sinabi ko, ang linaw naman, no? Ulitin ko sa iyo, Okasa Inada. Ang sinabi ko, linaw, no? Kung may namatayan ka ng landslide, dapat hindi ka na umattend ng concert. Kasi ang sama ng optics ng ganun. Namatayan ka ng mga anak, eh. Di ba? Dapat unahin mo, no? Kaysa manood ka ng concert. Di ba? Ayun ang sinabi ko. Hindi ko sinabing pigilan niya yung landslide. Anyways, balik po tayo sa mga totoo pang mag-isip. Balik po tayo sa mga normal pang mag-isip. Alam po ninyo, kung okay lang kay Okasa Inada, pag may namatay na yung tatay, pag may namatay, okay lang na makipag-inuman o makipag-kasiyahan pa rin kahit alam niya na may sakuna. Wala tayong magagawa, kanya-kanyang pananaw yan. Di ba? Pag wala siya nakikitang mali dito sa nagaganap, na unahin yung tiyatsa kaysa sa mga presyo ng bilihin, ano magagawa natin? Ganun talaga eh. Support tayo. Yan yung pananaw niya eh. Puro ka Duterte, magbago ka na. Opo, proud po ako na Duterte. Ako pa makitid ang utak. Ako pa makitid, yun. Nag-concert na yung presidente mo habang may... Wala tayong magagawa dyan. Okay. Pasensya na kayo ha, sa YouTube. Hindi ko mabasa dito mamaya. Babasahin natin mamaya. Okay, balik po tayo sa punto ko, no? Ito po, yung binabanat naman nila sa mga Duterte. Yan, ganyan po, no? Bawal po ba magkaroon ng malalaking proyekto sa Davao? Ang tanong ko po. Lahat po ng Pangulo, as in lahat ng Pangulo, may malalaking proyekto doon sa lugar nila. Napakabanban mo naman, Pangulo, kung wala ka naging proyekto sa iyong sariling lugar. At yan po, tinanggap na natin yan. Mga kaibigan, siyempre, isang Pangulo tapos wala siyang proyekto sa isang lugar. Diba? Normal lang yun talaga, mga kaibigan. Yan, no? Tradisyon na po sa mga Pangulo yun. Bakit po kakaiba ang Davao? Dapat hindi po pwede. Tuwan-tuwa po tayo na nag-build si Pangulong Duterte sa buong Pilipinas. Pero pag narinig natin, sino po ang nagkumpirma na may budget? DPWH. Bakit nila ikukumpirma? Malamang budget nila yun. Kasi kung budget po yan ng DepEd, hindi nila pwedeng ikumpirma yan. Di ba? Hindi nila pwedeng ikumpirma yan. Pero dahil sila po ay kinumpirma nila na may budget na ganun. Ang tanong ko, masama po ba? Pupunta po ako sa Davao, ipapakita ko po sa inyo yung malalaking project ng Davao. At sana po magpakita rin kayo ng malalaking project ngayon. Kasi naaawa nga po ako ngayon. Alam niyo kung bakit po nakakaawa ngayon yung mga tagapagtanggol? Pag tinanong mo sila ng proyekto, eto po sasabihin nila. Meron naman po sila. Pinagmamalaki po nila yung mga proyekto ni Pangulong Marcos. Baka sabihin niyo naman, napaka-unfair ko. No? Ipagmalaki po natin yung mga proyekto ni Pangulong Marcos. Halimbawa po ito. O, yan. No? Sabi po, eto ibinahagi ni Albay 3rd District Representative Congressman Fernando Cabredo na nilagdaan ng Pangulong Ferdinand Marcos ang batas
na magpapatayo ng Bicol University. Okay. So nilagdaan na po. Nilagdaan pa lang. Wala pang pinatatayo. Tapos ano na po sabi ng kanilang mga, alam mo yung ibig sabihin na nilagdaan? Wala pa po naitayo kahit isang poste. Ito naman sabi ni Jun Jacinto, yung fans ni BBM. Maraming salamat BBM, tuloy-tuloy lang pagbabago. 2021 pa pala itong panukalang ito. Pero si PBBM pa ang pumirma. Ano bang ginawa ni Kanor? Tinanong pa po kung ano daw ang ginawa ni Duterte. Pinirmahan pa lang po ni Pangulong Marcos. Kulang po kayo. Grabe yung tawag kay Pangulong Duterte, mga kaibigan, no? Mang Kanor. Grabe itong mga taong to. Wala pa po ni isang poste, pinagmamalaki nyo na. Ganyan po sila magmalaki. Pumirma pa lang, wala pa na itayo kahit isang poste, no? Nagmamalaki na. Ano pa? Baka sabihin nyo, inaawat natin. Pag At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.